Praise the Lord. Maraming salamat sa mga awitin yan. Let's all stand up please at buksan po natin ang ating mga Bibles. Matthew chapter number 6, and I will like to be brief this morning. Matthew chapter number 6. Babasahin po natin verses 19 and 20. Mga mahalagang bagay po na winika ng ating Panginoon. This is part of the Sermon in the Mount. At napakarami po na mga aralin na nais pong matutunan natin ng ating Panginoon. At ito yun. Sa verses 19 and 20 ay patungkol sa basketball. Yung magle-lay up. Marunong kayo mag-lay up, di ba? Okay. Ang sabi ng Panginoon, verse number 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Muli po, mapagpalang Diyos, maraming salamat sa pribilehyo. Sa maiksing panahon na amin pong bibigyang pansin, ang naisin mo po na gawin namin, to lay up for ourselves treasures in heaven. Maraming salamat po sa mga salitang ito, na nawa sa amin nga pong pakikinig at sa amin pag-alis sa tahanang ito, ngayong umaga ay taglay po namin ang inyong naisin, ang inyong nga pong utos sa amin to lay up for ourselves treasures in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please take your seats. Ang salita ng Diyos na gusto ko nga pong maunawaan natin at tataglayin. Makalimutan mo na lahat, huwag lang ito. Lay up treasures, lay up for yourselves treasures in heaven. Sabihin nga po natin. Parang mahina. Di ba pag nagko-command ka, pag nag-uutos ka, para hindi makalimutan yung pinabibili mo ng asukal, hindi asin ang kanyang bibilhin. Dapat maliwanag. Amen? Okay. Baka ang bilhin niyan Coke, sakto, ay kailangan natin ay asin. Utos yun eh. Mahalaga kasi ang utos. Amen? Okay. Ano ang utos ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon? Yun, lay up for yourselves treasures in heaven. Simple. Siguro naman ay napakadaling intindihin ang bagay na yan. Lay up for yourselves treasures in heaven. Hindi ka magli-lay up ng treasure para sa iba. Sa totoo lang, we lay up treasures for ourselves. Kung ikaw ay naglaan ng kayamanan sa sangkalangitan, ay naglaan ka hindi para sa iba, kundi sa iyo. Kaliwanag ang salita ng Diyos. I believe with all my heart, lahat tayo dito ay gusto natin na pumunta ng langit. Sino pang pupunta doon? Pakitaas ang kamay. Ay mukhang maraming hindi pa. Ay kaawa-awa ka. Sa totoo lang, kung hindi ka pupunta doon, kasi itong salitang to, lay up for yourselves treasures in heaven, una, sinasabi niya, dapat ligtas ka nga. Ay mag-iipon ka nun doon sa langit, hindi mo naman gagamitin? Anong pakikinabangan mo doon sa sangkalangitan? Hindi ka naman pupunta doon. Pupunta ka naman sa impyerno. Ay tama nga na mabuhay ka na parang papunta na ng impyerno.
Kaya marami nabubuhay sa kanilang kasalanan kasi ang buhay nila hindi naman papunta ng langit, papunta talaga na impyerno. Kaya nandun siya sa kanyang kasalanan. Kaya nandun siya sa hindi pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nandun siya sa sanlibutan na kahit ay dapat nasa simbahan. Bakit? Ang buhay naman niya hindi patungong langit. Kaya nga ayaw ng Diyos talaga yung mga malahininga. Ayaw ng Diyos yung paano man tawag natin yan? Yung pasaw-saw-saw-saw lang. Yung sa linggo, Diyos ko, magmula ng Monday hanggang Sabado, disco. Ayaw talaga ng Diyos yun. Kaya ang sabi niya, if you are either lukewarm, neither cold nor hot, I would that you are hot or cold. Kung malamig ka, hayaan mo, magpakalamig ka na lang. Dahil alam natin na talaga naman yung buhay mo ay hindi talaga nakakalugod sa Panginoon para hindi ka natularan. Ayaw ng Diyos yung nasa gitna. Sa creation pa nga lang, makikita mo, He created the light and the night. Day and night. Pangalawa, nag-create siya ng lalaki at saka babae, wala gitna. At ang sabi niya nung dinescribe niya ngayon ang sanlibutan, it's either believer or unbeliever. Circumcised or uncircumcised. The devil or the Lord? Walang gitna. Ang dami Kristiyano kasi gitna. Pang Stephanie sa umaga, panyong sa gabi. Ay, yung iba naman ay panyong sa umaga, Stephanie sa gabi. Mga Kristiyano lang dito, ang ganda ng inaawit. Oh Lord my God, when I know some wonder, paglabas mo, ang kinakanta niya, salamin. Ay hindi, luma na yun. Ha? Ba't adan na? Ha? Soda pop, ano yun? Dito hindi nagmumura. Pagdating niya sa labas, nagmumura. Dito hindi umiinom ng alak. Paglabas, pambihiray lasing. Dito isang matimtimang birhen. Paglabas, burdagol. Dito hindi makabasag pinggan. Masunurin. Pagdating sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, katigas ang ulo. Oh, nanahimik. Gitna! Kaya sabi ng Panginoon, lay up treasures for yourselves in heaven. Kaya ito talaga ay sa mga taong papunta ng langit. Kung hindi ka papunta ng langit, ang sabi ng Diyos, diretso ka sa impyerno. But God loves you. Kaya naglaan siya ng isimpleng paraan para ikay maligtas. Simple lang. Hindi komplikado. Simpleng-simple lang na paraan at walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo when He said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Kaya napakaliwanag ang Romans chapter 10 verse number 9. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Una, confess. Sino i-confess mo sa bibig mo? Ang Panginoong Jesucristo. Dapat maging maliwanag sa iyo na ang Kristong ito, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya yung Santo Niño. Hindi siya yung Nazareno.
Hindi siya yung nakapako hanggang ngayon sa krus. Hindi siya yung tao lang na sinabi ng iglesia. Hindi yung maliit na Diyos na sinabi ng kung sino-sino. At hindi rin yung propeta lang na sinabi ng Muslim. Hindi siya yun. At lalong hindi si Kibuloy. Hindi ko siya inaaglahi. Sinasabi ko lang ang totoo sapagkat yun ang kanyang turo. Ay, mga bulaang propeta. At ang Panginoong Kristo is God Himself that He can save you to the uttermost. Kaya nga ho siya, you have to believe in your heart. What is that we have to believe in our heart? That He was risen from the dead. Ano ngayon ang paniniwalaan mo sa Kanya? Hindi mo lang paniniwalaan na siya ay Diyos. Hindi mo lang siya paniniwalaan na siya naglalang ng langit at lupa. Ang totoong paniniwalaan mo para kay maligtasan, sabi niya, that He died for your sins and that He was buried and rose again. Dahil yun lang yung simpleng paraan. Hindi ka po pwedeng maghirap para sa iyong kaligtasan. Si Jesus Christ na naghirap para sa iyong kaligtasan. At ang hinihingi ng Diyos sa inyo ay buong pusong paniniwala, pananampalataya, pagtitiwala doon sa Kanyang nagawa at doon sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. And no more and no less. Kaya nga, confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart. Simple. Have you done that? Kung hindi mo pa nagagawa yan, eh, ikaw ay talagang papunta sa impyerno. And how can you lay up treasures in heaven? But if you have done that in your life, naiintindihan mo that one time in your life you have confessed Christ as your Savior and that you believe in your heart that He died for your sins. And that one time in your life, alam mo yun, na nag-decision ka to really put your trust upon the finished work of Christ. Say aloud, amen. Kaya sabi na ngayon ng utos ng Diyos sa atin, so utos na ng Panginoon, kung ikaw ay ligtas, lay up treasures in heaven. Nagagamitin mo. Lay up treasures. To lay up treasures, yan po ay utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tinatanong mo na sarili mo, nag-iipon ba talaga ako ng kayamanan kung gagamitin ko sa langit? Nag-iipon ka na ba? Ang dami mong ipon sa bangko. Ang dami mong ipon. Sabi ng iba, wala po. O di sa, ipon mo saan? Sa? Ano yung ipon mo? Marami kang inipon dito, sa totoo lang. Dami mo ngang oras doon sa Facebook mo tsaka sa online gaming mo Ang dami mong ipon doon sa paaralan nyo, doon sa mga boss mo, ang dami mong ipon. Pinayaman mo siya. Tapos ang bibigay lang naman, nung pinayaman mo siya, ibibigay lang naman sa iyo ay yung sweldo. Pero sa totoo, pinayaman mo siya. Tanong ko sa'yo, nag-ipon ka na para sa sarili mo doon, para sa langit? Aba, ay kung hindi mo pa ginagawa, ay kaawa-awa ka talaga. Pastor, so paano ba mag-ipon? Magandang tanong yun, kung yan ang tanong mo. Ngayon, kung ayaw mo, matulog ka na lang. Tulog mo na lang. Mukhang gising naman lahat, tata. May tulog ba? May tulog? Asyos, pakitingnan nga, baka may tutulog. Hayaan mo na tutulog, lagyan mo ng kulambo. Okay. Ayan, amen.
Gising ba lahat, mga ushers? Tingnan nyo nga. Kayo, ushers, gising kayo? 15 minutes lang para mag-ipon. Just give me 15 minutes of your time para malaman natin paano ba mag-ipon. Okay. Mag-ipon ng kayamanang gagamitin mo. Mag-ipon ka sa simbahan. Sa simbahan talaga, wala akong ibang isasabihin sa inyo. Tingnan nyo, bakit ba? Ang simbahan, tingnan nyo yung sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 3, verse number 21. Ephesians chapter 3, verse number 21. Bakit sa simbahan gagawitin? Bakit sa simbahan? Ano sabi ng salita ng Diyos? Ephesians 3:21. Basahin natin. Ready, go! Oh, ano ang simbahan? It is where God gets the glory. And that glory is what? Ano yung time frame? Throughout all ages, world without end. So ano sinasabi? This world will end. But there is a world that will not end. Where is that world that will not end? Of course, in heaven. In glory. So, saan mo magagawa yan? Doon sa simbahan. Kaya dapat naintindihan mo kung ano ang simbahan. Ano ba yung simbahan nga kasi, pastor? Kasi akala natin na yung building. Kasi akala natin, ano ba yung simbahan? Number one, ang simbahan, yan po ay assembly. Pagkakatipon. Hello? Yan ang simbahan. Kung tayo po ay mayroong barangay assembly, kung tayo po ay kay doktor, meron kayong mga assembly ng mga doktor, kung kayo mga lawyers, meron kayong assembly ng mayan, kung kayo naman ay mga networking agents, meron din kayo. May mga assembly yan. But the church is an assembly also, but what kind of people are those that assemble? Sino-sino yung mga taong nag-a-assemble? Na nagkakatipon? Number one, siya ay dapat saved. Mga ligtas. You assemble with the saved. Kaya kahit na ano pang trabaho mo, kahit na anong edad mo, kahit anong itsura mo, kahit anong kulay mo, kahit ano pa ang iyong height, kahit saan ka pa galing, kahit pa sino ka at ano ka, but if you are saved, you can congregate together. Amen? Walang pinipilihan, basta yan ay tumanggap kay Kristo. Amen? Ano pa? Maliban sa saved, dapat yan ay sumunod sa tubig ng bautismo. At ang tamang bautismo is a Baptist Bible baptism. Ang binautismohan, yung ligtas, sumunod sa tubig. Kaya nga sumunod sa tubig ng bautismo. Bakit ho? Ipinakita dito kung sino at ano si Kristo na siya ay nagpasakop sa Baptist. Na siya ay kahit sa yung tagapagligtas, ay pumunta pa rin siya. Hindi niya pinatawag yung Baptist. Hindi niya pinatawag yung nagbabaptize. Pumunta siya mismo. Dahil nagpakumbaba ang ating Panginoon, na kahit mas mataas pa siya, He is preferred. He is the Creator. He is the Son of God. He is the Lamb that takes away the sin of the world. Yet, He humbled Himself. Naglakad
magmula sa Nazareth papunta doon sa Jordan River para lamang sumunod sa tubig ng bautismo. At papaano siya nagpabaptize? He was put under water. Kaya nga yan ay nilulubog. Tanda o pagpapakita na siya nga ay namatay at inilibing. Pagkatapos ay iniahon muli. At nung ginawa niya yan, there was a voice in heaven and a light saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito yung mga klaseng tao na sumunod sa tubig ng bautismo. Ito yung mag-assemble. Ito yung tinawag ng Panginoon unto Himself. Kaya po ecclesia, tawag dyan, ecclesia, meaning called out ones, tinawag ng Panginoong Jesucristo towards Himself. Yan, mag-assemble kayo para pakinggan ako, para pakinggan ang aking salita, para mag-uutos ako at may gagawin kayo. Yan ang assembly. Kaya nga dito sa simbahan, walang assembly kung walang salita ng Diyos. Because it is Him. That is a church. Kaya kung ikay nagpunta sa simbahan, ay dapat kasama ka ng mga believers, kasama ka ng mga nabaptize, at kasama ka naikinig ng salita ng Diyos. That's a church. Assembly. Pangalawa, the church is the body of Christ. Organized yan. Hindi yan disorganized. It's a body. Pag sinabi natin katawan, yan may mga bahagi. At hindi lahat pare-pareho. Bahagi nga yan eh. Kailan ba naman lahat na lang ay ikay mata? Ano kaya kung itong si Michael ay panay mata? Ano itsura ni Michael? Pinya. Tingnan po ninyo, kaya nga ho iba't iba. Kaya huwag kang magtaka kung yung katabi mo iba sa'yo. At bakit iba yung kumakanta at iba naman yung nag-a-asher? Magkakaiba nga kasi nasa katawan. Hindi lahat nagpe-preach. Habang nagpe-preach ako dito naman, diyan kayo naman nagpe-preach kayo. Is this a body? Pag merong nagte-testimony dito, naikinig tayo. Amen? Kami kumakanta, naikinig. Pero mo, nagkumakanta sila dito, ikaw naman ay kinuha mo yung songbook mo, pakanta-kanta ka rin dyan. Ano bang klaseng body yun? Parang na-stroke. Ayaw sumunod yung isang bahagi ng katawan. Oh, parang yung kamay na ito, ayaw sumunod. Sabi ko, itaas mo, ayaw tumaas. Oh, stroke kasi yun eh. Ang katawan, ang sabi ng church, ay yung katawan. Kaya may bahagi tayo sa bawat isa. Amen? Yan ang katawan. Kaya nga po, the church is a body of Christ. So, sino ang head? Is Christ. That's why the church will be eternally in heaven. And we can put our treasures, put our talents, put our time in the church, and that is, laying up treasures in heaven. Yung inilaan mo doon sa iyong trabaho, hanggang retirement mo lang yan. Nailaan mo sa lamat yan doon sa iyong eternal, sa eternal gardens. Oh, meron ka na dyan, di ba? Ay, wala na akong problema. Alam ko na kung saan ako ilalagay. Hindi na problema ang aking angkan kapag ako ay humimlay na dahil mayroon ng darating na St. Peter's.
Tapos meron na rin mga pamirienda ngayon. Meron palang ganun. Oh, di ba? Kaninong mga may St. Peter dito? Meron din bang St. John's? Gusto ko magtayo nun. Walang lugi dyan, no? Kasi laging may namamatay. Tapos kapag pa yan pag yan ay sumingil, ang bihira, lahat ng Pilipino talaga magbabayad ng malaki. Oo, walang lugi talaga dyan. Gusto nyo mag-business? Maganda dyan. Punta lang kayo lagi sa ospital. Oo, usap na sa doktor. Ano po, kailan po ba yan? Susukatan na yan eh. Oh, so yung mga inipon natin, dito lang talaga. Hindi ko sinabing wala namang pararakang bagay. Maigi naman yun. Pero ang salita ng Diyos, huwag kang mag-ipon nung mag-ipon tayo ng mga bagay gagamitin natin sa langit. Amen! Hindi ko naman sinabing walang kabuluhan yun. It's just vain because it is only in here. Ang gusto ng Diyos ay makarating sa sangkalangitan yung ipon natin. Kaya kung yan ay hindi mo ginagamit sa simbahan, ay di tiyak yan. Hanggang dito lang yan. Yung ang galing mo, sino mga cum laude, ano pa? Summa cum laude, sino ang mga magna muna. Cum laude, magna, pagkatapos, summa cum laude dito. Sino nakaranas nun? Sumalangit na. Oo. Di ba? Yung talino natin. Pagdating mo ng 60, 70, 80, 90, senil ka na. Ang dami mo nang nalilimutan. Oh. Saan mo gagamitin lahat ng mga inimbak mo? Yung mga uno. Ang bihira talaga. It's just a passing glory. Lahat ng mga inipon natin, mga insurances, di ba? Oh, hanggang dito lang yun. Ang sabi ng Diyos, dapat yung sa sangkalangitan. Maging wise naman tayo. And that is where we can give our time, our talents, and our treasures. Sa simbahan. The body of Christ. Kaya mag-assemble. Ano pa? Kaya dapat ay may bahagi ka sa katawan. Doon ka nag-iipon, nagkakaroon ka ng bahagi. Anong bahagi mo? Maupo, pastor, pampuno. Dapat may gawain ka. Anong ginagawa mo? Gumawa ka. Ang daming gawain dito sa simbahan. See, it's a body of Christ. It is what? An assembly. Yun ang church. And the church is the bride of Christ. Yan po yung simbahan. Bride po siya ng Panginoon. I'm going to discuss that lengthily this afternoon. Kaya nang-iipon tayo. But before I close, sabi ko sa inyo, I will be brief today. Ang simbahan may mandatos. Ang simbahan, kaya simbahan yan kasi may gawain yan. Ano ang gawain yan? Ang sabi ng Matthew chapter 28, verses 19 and 20, Go ye into all the world. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost,
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Biro mo yan, andyan ulit yan. Ano? I am with you always, even unto the... Habang ginagawa natin itong mandatos na yan, yung dahilan at may simbahan to go and teach the gospel, and to go and baptize people, and to go and teach people. Yan yung gawain. Yan ang hindi dapat natatapos na gawain ng simbahan. Dahil kung ang simbahan ay naging isang libangan na lang, pupunta ka lang dahil may basketball. Magle-lay up ka na naman at magkakasakit ka na naman sa Monday. Masisiko ka na naman. Mai-injure ka na naman. Kung yan lang ang sa libangan, punta ko sa church, yun pala, maglalaro lang ng basketball. Ay, tandaan mo na ang simbahan, assembly. Pangalawa, body. Pangatlo, may mandatos. May gagawin, objective. Na dapat tayo ay nangangaral ng gospel para maligtas. At dapat may nababautismuhan. At dapat may natuturuan. Kaya nga babalik mamayang hapon kasi may turo pa. At hindi dapat yan natatapos. So nandun ulit ang church mamaya. May assembly, nandun yung body of Christ, at nandun yung mandatos. Ano mandatos? Teaching them to observe. Kaya bilang mga anak ng Diyos, that's how to lay up treasures. Kaya yung oras mo hindi nasasayang. Ano ang ginagawa? Tagal-tagal naman ni pastor. 30 minutes nga lang to eh. Mamayang gabi, yun. Dadagdagan natin. Triplihin natin. Ano, bilang mga anak ng Diyos, dapat naiintindihan natin na hindi ka nagsasayang ng oras. Na hindi ka nagsasayang ng talento mo. Alam mo, yung galing yung magtugtog na yan, may magkano din yun, di ba? Pag nagtugtog ka ganyan sa labas, tapos maglagay ka lang ng ano, maraming magbibigay. Kaya yung mga kanta-kanta na yan, oh, maraming makikinig. Pagkakakitaan, tapos kakapturin pa ng ano, yung TikTok, pagkatapos ilalagay mo doon, i-upload mo, di ba? Tapos maraming mag-view, may 1 milyon. Pinagkakitaan mo pa yung mga tao. Hindi ganyan ang mag-ipon. Mag-iipon ka sa simbahan. Because it is where the glory of God is world without end. Kaya yung mga hindi dumadalo ng simbahan, hindi ka dumadalo, hindi ka nakikipagtipon, paadlat lang, hindi ka nag-iipon. Dagdagan mo. Dagdagan mo ipon. Amen. Dagdagan mo oras mo. Dagdagan mo din yung talento mo. Magamit ka man lang ng Panginoon. At dagdagan mo din ang bigay mo. Amen? Yun. At yun ang pag-iipon. Yan ang salita ng Diyos. Hindi ko salita yan. Tayo lahat ay magsitayo. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Help us na dapat ay makapag-ipon nga po kami ng mga bagay na kayamanan sa sangkalangitan na magagamit din naman po namin. Kaya ikaw po mangunguna, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin dito. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, hindi ko alam kung